89-79 ang naging score sa pagtatapos ng ikatlong quarter at lalong nagwala ang home crowd dahil sa pagdakdak ni Romero. Pinaupo rin niya ang 7-footer na sentro ng kalaban ng isang crossover ang kanyang ginawa rito na talaga namang ikinahype ng mga manonood. Mas lalo pa silang na-hype nang bumigla si Maki Romero ng sigaw sa harapan ng crowd. Isang bagay na bihirang makita rito ng mga manonood at ng kanyang mga kasamahan sa team. Nag-e-enjoy si Maki sa paglalaro. Mahinang wika naman ni Coach Mabs. Naalala tuloy niya ang ama nito noong teenagers pa sila. Akala niya ay hindi naman ni Maki ang tuwa nito kapag naglalaro dahil supladuhin ito sa loob at labas ng court noon. Pero nang graduate ito sa SISA ay napansin niyang bahagya itong nagbago. Nakakatuwa raw na makitang ganito si Maki at lalong tumaas ang kumpiyansa niyang tatapusin na nila ang labang dito at sila na ang uusad sa finals. Makikita naman sa bench ng Puerto Galera ang bigat ng atmosfera sa pagdating ng mga players nila. Makikita nga na parang hindi natuwa si Jeric sa nangyaring ankle breaker sa kanya ni Romero. Ang kalmadong datingan nito ay tila nawala dahil doon. Okay lang ba ang paa mo? Tanong pa nga ni Henrik dito na umupo na rin at uminom ng tubig. Okay naman, hindi ko lang nagustuhan ang nangyari. Sabi ni Salonga na nakatanggap ng tapik sa likod mula sa katabi niyang si Ramirez. Okay lang iyan, mahirap pigilan si Romero at alam iyan ng lahat ng nanditong bumantay sa kanya, kahit ako. Seryosong wika nga ni Henrik na kinaseryoso rin ni Carlo na nag-akalang magagawa niyang pigilan si Maki kanina sa pagsisimula ng laban. Kaso sa pagsapit ng third quarter ay doon na niya napatunayang hindi lang pala siya ang gumaling maglaro, kundi pati si Romero na inakala niyang huminto na sa paglalaro nang mawala ito sa kalapan after ng graduation. Kagaya pa rin siya ng dati, katulad ng una kong mapanood noong high school ako. Halimaw maglaro. Nasabi na nga lang ni Carlo sa sarili na napatingin sa kanyang palad. Kailangan nating makagawa ng momentum sa simula ng fourth quarter. Kailangan magawa natin ang ginawa nating comeback noong nakalaban natin sila. Wika ni Henrik sa kanyang mga kasamahan. Paano Kap? Tanong naman ni John Ray na nagpupunas ng pawis. Makikita nga na nakatayo na si Jules Landicho dahil alam niyang kailangan na siyang paglaruin ni Henrik. Wala na tayong choice kundi maglaro ng walang tigil. Jules, mag-ready ka na. Tayong lima ni na Jasper, Carlo at Jeric ang tatapos ng laban. Pasensya na sa mga hindi makapaglaro. Kailangan na natin ng full force sa fourth quarter. Dahil kung matatalo tayo rito, katapusan na rin ng ating team ngayong season. Dagdag pa nga ni Henrik na papahina ang boses. Ikinakuyom naman ito ng kanyang mga kasamahan. Sila ang binansagang best team dahil sa lakas ng kanilang lineup. Pero bakit daw nadadaig pa rin sila ng isang team na gaya ng Nauhan na kung iisipin ay one-man team lang naman? Tumunog na nga ang buzzer at ang mga referee ay pumasok na muli sa loob ng court. Nagkatinginan na nga ang mga maglalaro sa team ng Sea Lions. Tumayo na si Henrik at sinabi sa apat na ngayon ay mag-focus sila sa outside shooting at si Jeric na raw ang bahala sa rebounding. Kagaya ng ginawa natin noong huling nakalaban natin sila. Sa oras na mag-comeback tayo, huwag na nating hayaang maulit ang resulta ng game na iyon. Wika ni Ramirez at nakakabinging cheer mula sa home crowd ang sumalubong sa kanilang pagpasok sa loob ng court. Kumawala na nga rin ang sinkronisadong hampas ng tambol at mga paingay ng mga taga-Nauhan nang sumigaw na ng malakas si Maki Romero sa pagpasok nila sa loob ng court. Makikita ang kaseryosohan sa mga mata ng bawat isang player ng Exterminators at sa pagsisimula ng game ay ginulat nila ang team ni Ramirez ng isang full court defense ang ginawa ng mga ito. Mukhang hindi na sila papayag na makahabol pa kami sa lamang nila Nasabi na nga lang ni Henrik sa isip na maingat na itinawid ang bola sa gitna. Sinasabayan kasi siya ni Maki at sa pagdating niya sa kanilang side ay dito na nagsihanda ang mga nakaberde para sa seryosong pagdepensa. Mabilis ngang tumakbo si Carlo Ibanez para bigyan ng screen si Ramirez. Dahil dito kung kaya't nakalayo si Ramirez kay Maki. Sa paghabol naman sa kanya ni Ledesma ay bigla niya itong pinakitaan
na ipapasa niya sa lumitaw sa kaliwa na si Perez ang bola. Napahakbang tuloy ito at dito na nga tumalon si Henrik para magpakawala ng tres na hinalit agad ang basket na kinaseryoso ni Coach Mavs. Baba agad, bantayan ninyo si Romero at Garejo. Bulalas pa ni Ramirez at sa pagbaba ng apat niyang kasama ay siya namang pag-abang niya kay Romero sa gitna. Kinakalampag nga lalo ng crowd ang venue. Si Maki ay napahinto nang humarang si Ramirez. Napatingin nga rin agad si Maki sa mga kasama niya at dito nga ay bumigla siya ng takbo pakaliwa. Hinabol siya ni Henrik at sa paghinto ni Romero ay mabilis niyang inilihis ang bola at dumakbo siya papunta kay Neryo na magbibigay ng screen. Kaso sa paglampas niya rito ay hinarangan siya ni Ibanez at Salonga. Isang double team ang sumalubong sa kanya at si Ramirez naman ay mabilis na tumakbo kay Ledesma para bantayan ito. Si Neryo ay napatakbo nga para hingiin ang bola. Pero mahusay ang pinapakitang dribbling ni Maki. Kung kaya nang umatras siya ay umatake pa rin siya sa kabila ng dalawa niyang bantay. Si Ibanez ay mabilis na dinikitan ito habang si Salonga naman ay humarang sa pwesto kung nasaan si Garejo. Hindi naman makatakas si Garejo sa malalintang depensa ni Perez. Ipasa mo muna Maki ang bola, tumatakbo ang oras. Sigaw pa nga ni Coach Mavs at si Maki naman ay napapaatras ng napapaatras dahil sa pulitong depensa ng dalawang pinakamatangkad sa team ng kalaban. Kailangan ko na itong ipasa, sabi ni Maki at bumigla nga ng cut si Garejo nang matapos niyang sandalan si Perez sa hindi kalayuan. Isang ikot pa kanan ang ginawa nito at doon na nga kumawala ang bounce pass mula kay Maki na kinalunok ng mga manonood dahil na-intercept ito ni Jules Landicho na mabilis na pinatalbog ang bola. Si Maki napailing sa nangyari at nang hahabol na siya ay bigla naman siyang ginit-git ni Ibanez. Ganito rin ang ginawa nila noong huling game. Sabi nga ni Romero sa sarili at sa pagdating ni Landicho sa side nila ay mabilis niyang inilay up ang bola na nagpakuyom kay Ramirez na humabol din dito upang makasiguro. Maki, huwag kang magpapatrap sa kalaban. Huwag mong patulugin ang bola sa kamay mo. Bulalas ni Coach Mavs at dito nga ay makikitang si Maki ay hinihingi na agad ang bola mula sa inbounder. Bumaba ka na sa side ng kalaban. Hayaan mong si Leo ang magtawid. Sigaw pa nga ni Coach Mavs at si Maki ay napatakbo na lang agad dahil doon. Si Kasapaw nga ang kumuha ng bola at ito na ang ginamit na pagkakataon ni Ramirez na kinaseryoso ni Maki dahil nagawa siyang i-delay nang sumabay sa kanyang si Perez. Nako po, bulalas na lang ni Coach Mavs dahil isang steal ang nagawa ni Ramirez at mabilis siyang lumayo kay Kasapaw. Pumunta agad siya sa 3-point area at walang alinlangan na nagpakawala ng tres. Dalawa na lang sana ang lamang ng nauhan kaso lumitaw ang palad ni Garejo sa harapan ng bolang pinakawala ni Ramirez. Si Maki ay napakuyom naman ng kamao at pasimping tinulak si Perez. Isang block ang nagawa ni Garejo na pumigil sa tres ni Ramirez na nabigla sa nangyari. Paglapag nga ni Garejo ay agad niyang hinarangan si Ramirez sa paghabol sa bola upang bigyan ng daan si Romero na kumuha nito. Napatakbo naman agad si Ibanez at Landicho upang pigilan si Romero. Kaso nilampasan sila ni Maki nang unahan niya ang dalawang itong makapwesto. Dumaan siya sa pagitan nito na kontrolado ang bola. Dito na nga rin napatakbo si Perez para harangan ito at si Salonga naman ay mabilis na inihanda ang sarili sa paparating na kalaban. Huminto bigla si Maki at sa pagdating ni Perez ay bigla siyang tumalikod. Sa pag-aakala ngang babalik si Romero ay napadiretso si Perez kaso bumigla ng galaw ang katawan ni Romero at walang kahirap-hirap niyang iniwanan ito. Pagdating naman sa basket ay bigla niyang nginitian si Salonga. Bigla ngang naalala ni Jeric ang ginawa nito kanina at dito na nga si Henrik na paseryoso nang sumabay si Salonga kay Maki. Huwag! Kukuha siya ng foul! Bulalas ni Henrik na napailing dahil kumagat si Jeric sa fake ni Romero. Napangiti si Maki at ginamit niya ang pagkakataon ito para gawin ang pump fake na kanyang pinlano. Napaseryoso na nga lang si Salonga at sa paglapag niya ay doon naman siya bumangga sa katawan ni Maki na tumalon kaagad. Pinakawalan ni Romero ang bola.
Ang silbato ng referee ay tumunog na rin at sa pagtama ng bola sa board ay agad din itong tumalbog papunta sa loob ng basket na ikinadagundong ng venue nang salubungin si Maki ng masiglang cheer ng mga manonood. MVP! 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 Hindi ito maganda. Pang-apat na ni Jeric iyon. Sabi nga ni Hendrik na napakuyom ng kamao na napatakbo para lapitan si Salonga. Ngayon lang niya nakitang ganito ang kanyang sentro at kaibigan. Si Maki Romero lang daw ang nakagawa nito sa kanyang kaibigang ito. Kahit daw iyong malulupit na sentro sa OMPL ay hindi basta magawang mapabagsak ang kumpiyansa ni Jeric. Pero si Romero, pinagmukha niyang mahina si Jeric. Sabi sa sarili ni Hendrik at tinapik niya sa balikat ang kaibigan. Habang inihahatid nga ni Ramirez sa Salonga ay makikita naman ang pagsulyap ni Maki rito. Napangiti rin ito dahil ngayong magpapahinga ang malaking sentro ng kalaban ay mas makokontrol na nila ang rebounding na hindi nila magawa kanina. Hindi na lang din outside shooting ang pwede nilang asahan at ngayon ay pwede na nilang atakihin ng maayos ang basket. Bago nga mag free throw si Romero ay sinenyasan niya ang kanyang mga kakampi. Alam na ng mga ito ang gagawin at si Ibanez nang nakita iyon ay nakaramdam agad ng hindi maganda. Naipasok nga ni Maki ang bonus shot at ipinasok naman ni Ramirez ang backup na si Dalisay. Payatin ito at tira sa labas ang gawain nito. Carlo, tulungan mo si Ray sa rebounding at pagbabantay sa ilalim ng basket. Wika ni Hendrik at tumango naman si Ibanez. Ang pagkawalang iyon ni Salonga ang nagbigay ng advantage sa nauhan at dito na nagsimulang atakihin ng mga ito ang painted area. Si Romero at Guerrejo ang gumawa nito. Dito naman na mayagpag ang rebounding ni Nerio. Sa pagsapit ng natitirang 3 minuto ng laban ay binging-bingi na ang mga taga Puerto Galera sa walang humpay na cheer ng mga taga-Nauhan. Kontrolado na ng Exterminators ang game at nagdiriwang na ang lahat. 105-90 ang score at napilitan na nga si Hendrik na pabalikin si Jeric. Hindi niya alam kung may magagawa pa ito, pero ang pagkawala nito ang naging malaking kahinaan nila. Malas din ang shooting ng kanyang mga kasama at hindi rin naman si Ramirez basta makagawa ng tira dahil sa pagdepensa ni Romero sa kanya. Ito na ba ang katapusan ng dynasty namin? Naitanong na nga lang ni Hendrik sa sarili habang nakaupo sa kanilang bench. Ramdam na nga niya ang pagod na dinagdagan pa ng pagbaba ng kumpiyansa nila dahil sa ginawa ng Nauhan sa kanila. Unti-unti na nga ring dumadaloy sa katawan ni Ramirez ang irritableng pakiramdam dahil sa nakakabinging cheer ng mga taga-Nauhan. Habang umiinom naman ng tubig si Maki ay napailing na lang siya pagkatapos. Napansin niyang nawala ang Ramirez na kalaban niya kanina. Maging aral sana sa iyo ito, Henrik. Maganda pa ring matalo. Ito ay para alam ninyo kung gaano kabigat ang tunay na pressure sa isang laban. Tapos na ang championship pit ninyo at dito sa Nauhan ay tatapusin na namin iyon. Tumayo na nga si Maki Romero at pinagmasdan ang mga kasamahan niyang bagamat pawisan na ay parang hindi pa rin pagod. Tapusin na natin ito, sabi nga ni Maki at tumayo na nga si Dexter. Ang malakas na dating ng mga players ng Nauhan Exterminators ay mararamdaman. Nagpakuyom na nga lang ito ng kamao ni Henrik at tumayo na rin siya. Hindi pa tapos ang oras, hindi pa tayo talo. Bulalas niya ngunit hindi siya gaya ni Romero o ni Mendez sa pagkakataong ito. Dahil walang naging epekto sa mga kasama niya ang mga salitang iyon. Nagpatuloy ang laban at sinubukan pang isalba ni Ibanez at Ramirez ang Sea Lions. Kaso may sagot palagi ang Nauhan sa kanila. Mas naging masama pa nga ang lagay nila nang tuluyan ng paupuin ni Romero si Salonga nang sumabay ito sa kanyang pinakawalang reverse layup. Bumagsak si Romero pero nakatayo agad ng may ngiti sa labi. Binigay nga kay Jeric Salonga ang ika-5 foul nito at doon na nga dumagundong ang malakas na kantsaw ng mga taga-Nauhan para sa kanila. Uwi, 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 uwi ana, uwi ana,
Uwi na. Napakuyom na lang ng kamao si Jeric dahil sa nangyari. Para sa kanya ay ito ang pinakapangit niyang laro. Ito ay sa kabila ng 15 rebounds na kanyang nagawa na sinamahan din ng 16 points. Sa natitirang mahigit na 1 minuto ay tuluyan na ngang sinelyuhan ni Romero ang game nang magpakawala siya ng isang fade away shot sa harapan ni Ibanez. Hinalit ng bola ang basket at naging 20 na nga ang lamang ng exterminators na ikinalakas lalo ng cheer ng mga manonood. Habang pabalik nga si Maki sa bench ay maririnig ang malakas na cheer ng mga taga-Nauhan para sa kanya. MVP! 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 Maki Romero! Maki Romero! Maki Romero! Isang 40-point game performance ang nagawa ni Maki. At nang tumunog ang buzzer ay nagtalunan ang mga kakampi niya sa tuwa dahil sila ang nanalo. Pasok na sila sa finals. At ito ang kauna-unahang pagkakataon na mapupunta rito ang exterminators. Tinapos na rin nila ang sunod-sunod na pagpasok ng Sea Lions sa finals na talagang nagpahiyak sa mga players ng Puerto Galera nang hindi inaasahan. Nag-iiyakan ang mga regular players ng Sea Lions maliban kina Jules at Carlo na medyo nalungkot din dahil sa nangyari. Ang big three nga ng Sea Lions na sina Ramirez, Salonga at Perez ay nakayuko habang nakaupo. Umiiyak ang tatlo at hindi nila mapigilan ito. Napasigaw na nga lang din si Henrik dahil sa disappointment na nararamdaman niya. Hindi naman ito malalaman dahil mas nangingibabaw ang malakas na cheer ng crowd para sa kanilang mga kalaban. Sa gitna nga ng pagsasaya ng mga taga-Nauhan ay makikita naman ang kalungkutang hatid ng resulta sa mga taga Puerto Galera, lalo na sa kanilang mga players. Si Kuya Maki, pasok na sa finals, kaya kailangan kami rin. Sabi naman ni Ricky Ramirez sa sarili nang sabihin ni Coach Cervantes sa kanila ang naging resulta ng laban na naganap sa Nauhan.